Mga kapatid, sa narinig po natin sa Ebanghelyo, ito yung pagbibinyag kay Jesus ni Juan Bautista. Ano po ba yung binyag ni Juan Bautista? Ang sinasabi ay yung binyag ni Juan Bautista was a response to a call of repentance. Kasi yung sabi ni Juan Bautista ay nananawagan siya ng pagbabago. Nananawagan siya ng repentance. Hindi lamang ito pagtalikod doon sa kasalanan, kung hindi pagtalikod doon sa ugat ng kasalanan. So ano ba yung ugat ng kasalanan? Yung ugat ng kasalanan ay yung kasakiman at pagkamakasarili. So hindi lamang siya, kasi kung ang lahat ng mga kasalanan ay nakaugat sa kasakiman at pagkamakasarili, ito dapat yung talikdan. Kasi kung tatalikdan yung kasalanan at hindi tinatalikdan yung ugat, yung pagkamakasarili at kasakiman, ay wala pa ring mangyayari. Para ka lang yung damo, pinutol lang yung puno, pero yung ugat ng damo ay nandoon pa rin. Yung damo ay tutubo at tutubo pa rin. So yun ang hamon ni Juan Bautista, at sa kanyang preaching, sa kanyang pangangaral, ay nakumbinsi niya yung mga tao at tumugon yung tao sa pamamagitan ng pagpapabinyag sa kanya. Ngayon, kung ito ay tungkol sa ugat ng kasalanan, bakit kailangang magpabinyag ng ating Panginoong Jesus sa Kanya? Ang rason o katwiran bakit kailangang magpabinyag ng Panginoong Jesus sa Kanya ay, una, gusto niyang maging bahagi ng community ni Juan Bautista na merong sense nung pagbabago. Pagbabago, yung pagtalikod doon sa pinag-uugatan ng kasalanan. At pangalawa, gusto niyang mangyari. Kaya nga ang sinasabi niya dito, hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Ano bang kalooban ng Diyos ang dapat matupad? Sa buong Israel, ang naratibo, ang kwento na humubog, ito yung yung kwentong may pinakamalakas na impluensya sa bayan ng Israel, ay ang tinatawag nating Exodus. So ano yung Exodus? Ito yung paglalakbay ng mga Israelita mula sa pagkaalipin nila sa Ehipto hanggang doon sa Promised Land, sa Canaan. So, kung titingnan natin ito, na yung paglalakbay na yon ay kaligtasan ng mga Israelita ang nakasalalay. Sapagkat nakita ng Diyos, naramdaman ng Diyos yung hirap na dinanas ng mga Israelita. Kung kaya naman inutusin niya si Moises na pangunahan ang mga tao upang makaalis from bondage to freedom, mula sa pagkaalipin hanggang sa kanilang kalayaan. So, ito yung kwento na hanggang ngayon ay may malaking impluensya sa mga Israelita. At ito rin ang kwento na may malaking impluensya sa atin. So yung mga Israelita, sila yung ating mga ninuno sa pananampalataya. Anong koneksyon ng binyag ng ating Panginoon
doon sa Exodus. Kung ang Exodus ang may pinakamalaking impluensya sa kanila, sa kanilang pananampalataya sa mga Israelita at sa ating pananampalataya, ang binyag ng Panginoon ay merong koneksyong malaki dyan sa Exodus na yan. Bakit? Yung Exodus, bago sila pumasok, after 40 years ng kanilang paglalakbay sa disyerto o sa kawalan, sa wilderness, bago sila pumasok doon sa lupang pangako, na si Moses ay hindi na nakapasok sapagkat namatay na siya bago makapasok, nagtapos ang Exodo sa River Jordan o sa ilog ng Jordan. Doon siya nagtapos. Kung kaya naman, yung pagpapabinyag ni Jesus sa ilog ng Jordan ay hudyat ng pagsisimula ng panibagong Exodo. At ang Exodong ito ay Exodo ng paglalakbay mula sa pagkaalipin sa kasalanan hanggang sa langit, ang tagumpay ng ating pagbabalik sa ating sa may likha sa atin, ang Diyos Ama. So, kung titingnan po natin na yung significance ng binyag ni Jesus ay napakaraming layers ng kahulugan. Pero una ay ito ay merong koneksyon doon sa Exodus ng mga Israelita. Yung unang Exodus. At ito yung pangalawang Exodus na kung saan si Jesus ang mangunguna sa atin mula dito hanggang sa langit. Ngayon tingnan natin yung significance ng tubig. Doon sa Exodus, sila ay kailangang tumawid sa tubig ng Red Sea upang ito ay upang makawala sila doon sa pagkaalipin na sa mga taga-Ehipto. At tubig din ang ginamit doon sa pangalawang Exodo upang akuin niya yung kasalanan ng lahat. So napakaganda nung mga simbolismo na ginamit sa Biblia. Kung ang binyag ni Juan ay panawagan sa pagtalikod sa pinag-uugatan ng kasalanan, so lahat ng mga taong bininyagan doon, ang call ni John ay repentance. Si Jesus naman yung nagpabinyag ay kanyang inassimilate ang lahat ng kasalanan ng mga tao na nagpabinyag doon at inako niya ang kasalanan na yan. At nandoon din sa sinabi rin ni Juan Bautista na siya yung the lamb, siya yung tupa, siya yung magiging sacrificial offering, kung kaya naman inako niya ang lahat ng kasalanan. At sa journey, sa second Exodus, na mula sa pagkaalipin sa kasalanan hanggang sa langit, siya yung tupa na magiging sacrificial lamb. Na ang binyag na ito ay hindi lamang ang kahulugan ay nagtatapos dito sa binyag, kung hindi ito rin ay naka-link o meron siyang kaugnayan sa ating Eucharistia. Dahil pagkat sa Eucharistia, doon nangyari yung sacrificial offering. Hindi ng tupa, kung hindi ng mismong anak ng Diyos na nagsilbing tupa o yung sacrificial lamb. So mga kapatid, kung titingnan po natin ang ating pananampalataya ay napakayaman ng simbolismo. Pero hindi lamang tungkol doon sa simbolismo, kung hindi tungkol doon sa kahulugan nito sa atin. Na nandito tayo sa buhay na ito
naglalakbay, ang buhay ay isang paglalakbay na sa paglalakbay na ito ay ang nangunguna sa atin ay ang ating Panginoon. Mula dito sa lupa, patungo sa langit. Mula sa pagkaalipin sa ugat ng kasalanan, patungo doon sa ating paglaya at ang kaganapan ng buhay na kung saan ay mararamdaman natin ang pagmamahal ng Diyos na buong buo. Ang kaganapan ng pagmamahal ng Diyos. So mga kapatid, sa ating pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ng Eukaristiyang ito at pagdiriwang ng kapistahan ng pagbibinyag ng Panginoon, hindi ito ipinapakita lamang kung ano ang kahulugan ng binyag ng ating Panginoon, ngunit ito ay ipinapakita sa atin ano ang kahulugan ng ating buhay bilang mga Kristiyano? Buhay na paglalakbay mula sa pagtalikod sa sanhi, uugat ng kasalanan patungo sa buhay na walang hanggan. Kung kaya naman sa Eukaristiyang ito, ipanalangin natin na tayo ay bigyan ng Diyos ng biyaya at lakas, na sa paglalakbay na ito ay maging significant sa atin yung punto ng pagtalikod sa pinag-uugatan ng kasalanan. Yung punto ng pagmamahal natin sa Diyos at sa kapwa, na ang kaganapan nito ay ang isang maganda at mabuting buhay, hindi lamang para sa atin, kung hindi para sa Diyos at sa ating kapwa.